ang panalangin ng taong matuwid. Isa ka ba sa naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin? O di kaya nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos na duminig at sumagot sa iyong mga dasal? Ano nga ba ang susi ng epektibong pagdarasal? Ang libro ni Santiago ay nagbibigay sa atin ng mga katuruan upang manaig tayo sa ating mga panalangin. May 3 prinsipyo na ating tatalakayin sa sesyon na ito ngayon. Una sa lahat, ang pagdarasal ang unang hakbang o unang tugon ng taong matuwid. May paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang manalangin ang unang tugon o hakbang ng taong matuwid sa panahon ng kanyang paghihirap o kaguluhan sa buhay. Ito ang unang hakbang na kanyang pinipili. Sa pamamagitan ng panalangin, humihingi siya ng karunungan, lakas at pabor mula sa Panginoon upang mapagtagumpayan ang lahat ng maito. Sa mga sandali ng kanyang tagumpay at kapanalunan, siya ay nag-aalay ng pasasalamat at pagsamba sa Diyos. Sa panahon ng sakit o karamdaman, siya ay lumalapit sa Diyos na dakilang manggagamot. Ito ay nagiging posible sa pagtawag niya sa mga matatandang namumuno sa iglesia upang ipanalangin siya o ang taong may karamdaman at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Sa mga taong matuwid, ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Ikalawa, ang matuwid ay nananalangin ng may tiwala o pananampalataya sa Panginoon. Alam niya na ang saloobin ng may pananampalataya ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos sapagkat naniniwala siya na may tunay na Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ani nga ni Santiago, pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakisin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang dasal ng matuwid ay nagdadala ng pagpapagaling, pagpapalaya, pagpapanumbalik at pagpapatawad mula sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay nagbibigay ng tunay at makabuluhang benepisyo sa lahat ng kanyang pinagsisilbihan. Sa panghuli, ang panalangin ng matuwid ay nagmumula sa pamumuhay na may katuwiran at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa katuwiran kung tayo ay namumuhay na makatarungan, may katotohanan at tapat sa katuruan ng Diyos sa kanyang banal na salita. Sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, ang pagiging matuwid ay hindi lamang makikita sa pagdarasal at pag-aayuno, kundi sa pagiging mapagbigay rin sa mga hihirap, pagiging mapagpatawad at maging mapagmahal sa kaaway. Sa pamumuhay nito, tayo ay namumuhay ng may katuwiran. Ang pagiging matuwid ay pamumuhay na may pagsisisi ng puso, laging humihingi ng kapatawaran sa Panginoon sa panahon ng pagkakasala. Ito ay kumikilala sa pangangailangan na palaging pagdarasal para sa isa't isa upang makamit ang perpektong katayuan sa harap ng Diyos. Ani nga ni Santiago, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipinalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang naggagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sa kabuuan, ang makapangyarihan at epektibong panalangin ay makukuha kung ang panalangin ay unang hakbang, inaalay na may pananampalataya at galing sa matuwid na pamumuhay. Sana'y maging gabay sa iyo ang mga katotohanan ito sa iyong mga panalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa karunungan na ibinahagi niyo po sa amin ngayon, na ang panalangin ay di dapat sa pamamagitan ng matulang pananalita, kundi unang tugon o response namin sa panahon man ng tagumpay o kagipitan. Pagpalain po ang pangalan niyo sa pagpapaalala sa amin na ang dasal ay kaaya-aya kung ito'y inalay namin ng may pananampalataya, sapagkat kung walang pananampalataya, hindi kami kalugod-lugod sa iyo. Turuan niyo po kaming lahat na maniwala na ang aming Diyos ay mabuti at makapangyarihan, at siya ay nagbibigay gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Salamat po muli sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay mamuhay sa katuwiran at maging masunurin sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen.